Good day mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So panibagong araw, panibagong videos na naman i-share ko sa inyo. So ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba matipid natin ang pagkain ng ating alagang ibon na hindi nasasayang. So yan ang i-share ko sa inyo ngayon mga ka-backyard. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at kung gusto mo na matipid ang pagkain ng iyong alagang ibon, tapusin mo ang video na to ka-backyard dahil marami kang matututunan na tips and ideas patungkol sa ginagawa ko sa mga pagkain ng ating alagang ibon. So start na tayo mga ka-backyard. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-backyard na tira-tirang pagkain ng ating mga alagang ibon. So pag once nag-aalaga ka ng ibon, nakaka-experience ka ng ganito na hindi talaga nauubos nila lahat ang mga pagkain na ibinibigay natin. Katulad na lang sa ipinapakita ko sa inyo ngayon. So medyo marami-rami talaga ang mga pagkain na hindi nila nakain. At saka mayroon pa naman tayong makukuha na pwedeng kainin nila. So ito yung gagawin ko para makatipid tayo sa ating mga ibon na inaalagaan, dahil yung mga pagkain na hindi na pwedeng ipakain sa kanila is itatapon na natin yon, at saka yung mga pwede is yun yung ipapakain natin sa ating mga alaga. Ang kailangan na natin dito mga backyard is itong electric pan na maliit. Ito kasi yung blower para masegregate yung mga pagkain na hindi na pwedeng kainin ng ating alagang ibon. At saka kailangan din natin ng ganito para ito kasi yung gagawin natin para paunti-unti tayong kumukuha ng mga pagkain dito na isesegregate natin yung pwedeng ipakain at itatapon natin yung hindi na pwedeng ipakain. So gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-backyard ang experience ko sa aking mga alagang ibon na nakatipid ako sa kanilang mga patoka sa pamamagitan ng pagsegregate ko ng mga pagkain na pwedeng makain nila at sa mga pagkain na itatapon na. So start na tayo mga ka-backyard. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para makakuha tayo ng pagkain na ipamigay kinabukasan sa kanila. So ayan mga ka-backyard, tapos na tayong nagsegregate sa mga hindi na pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. So ganito po kadami ang mga hindi na pwedeng ipakain sa ating alagang ibon. At saka dito naman sa eco bag, ito yung
pwede nating ibigay ulit sa ating mga alagang ibon. So ayan, malinis na po siya at saka pwede na ulit nating gamitin para ipakain sa ating mga ibon. Maganda kasi mga ka-backyard pag umisip tayo ng mga paraan para matipid natin ang pagkain na hindi masayang dahil masyadong mahal ang patuka ngayon. So estimate ko mga ka-backyard parang nasa 3 kilos itong good na canary na pwede nating ipakain sa aking mga alagang ibon. So hindi na tayo makakabili ng ilang araw sa kanilang pagkain dahil nakaisip tayo ng paraan para magamit ulit ang mga pagkain na hindi nila kinain. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, hasta ako na malaking favor sa inyo, please like, share, and subscribe. At pakipindot na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga. God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi.